Itapon mo na ang basurang yan, Joaquin. Isang dumi lang yan sa kumikinang mong career. Huwag mong hayaang sirain ang isang pirasong basahan mula sa probinsya ang gabi ng iyong tagumpay. Ang boses ni Divina ay tila laslas ng patalim sa gitna ng selebrasyon. Malamig, walang kaabog-abog, at puno ng paghamak habang nakaturo ang kanyang daliri sa kulay rosas na bandana na nahulog mula sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang mesa. Sa labas ng pintuan ng marangyang dressing room, naririnig ang hiawan ng libu-libong fans na tinatawag ang pangalan ni Joaquin, ang itinuturing na pop prince ng bansa. Hawak niya ang gintong tropeyo ng Artist of the Year, ngunit ang ningning nito ay biglang naglaho nang mamukhaan niya ang himaymay ng telang nasa sahig. Dahan-dahang binitawan ni Joaquin ang tropeyo sa silyon at pinulot ang bandana. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng mamahaling mikropono, ay biglang nanginig ng maramdaman ang gaspang ng burda sa dulo nito. Doon, sa maliit na sulok ng lining, ay may nakatagong mensahe na Tethin read gamit ang pink na sinulid. Maghihintay ako, Joaquin. Kahit lumabo ang lahat, ikaw ang liwanag ko. Ito ang sulat na 5 taon niyang hinanap. Ito ang sagot sa libu-libong gabi ng kanyang pag-iisa sa Manila, sa paniniwalang kinalimutan na siya ni Tala para sa isang mayamang lalaki, gaya ng paulit-ulit na ibinubulong ni Divina sa kanyang tenga. Tumingin si Joaquin kay Divina, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang manager na nag-ahon sa kanya sa hirap. Ngunit ngayon ay mukhang isang halimaw sa ilalim ng makapal na make-up. Bakit nasa iyo ito, Divina? Bakit nasa basura mo ang mga sulat niya? Ang boses ni Joaquin ay gumaralgal, tila isang mitya na malapit ng sumabog. Isang malalim na bara ang namuo sa kanyang lalamunan, isang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang palakpak. Ngumisi lamang si Divina, isang ngising puno ng pagmamataas at kawalang malasakit. Ginawa ko lang ang nararapat, anak, para sa iyo rin ang lahat ng ito. Kung hinayaan kitang mabaliw sa babaeng yan, hindi ka magiging bituin. Isang panggulo lang siya, Joaquin. Isang pabigat na bulag na ang tanging alam ay hilahin ka pabalik sa putik ng Baguio. Isipin mo, lahat ng luho mo ngayon, lahat ng kasikatan mo, utang mo sa akin dahil inalis ko ang mga sagabal sa buhay mo. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Joaquin ay gumuho. Ang bawat tagumpay na tinamasa niya ay tila naging laso ng mapait na pagsisisi. Hindi siya sumagot. Hindi siya sumigaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang mga paa at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang tropeyo. Iniwan niya ang ingay ng tagumpay at tumakbo palabas ng gusali, bit-bit ang bandana, na tanging alaala ng babaeng tinalikuran niya sa ngalan ng pangarap. Ang biyahe patungong Baguio ay isang malabo at madilim na bangungot. Ang hamog ng syudad ay tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Nang makarating siya sa maliit at dampa-dampa sa gilid ng bundok, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang mura o sumbaat. Doon, sa ibabaw ng lumang papag, nakita niya si Tala. Maputla, payat at walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay naninigas na habang hawak ang isang hindi natapos na sweater na kulay asul, ang paboritong kulay ni Joaquin. Tala, mahal ko, gising na, nandito na ako. Bulong ni Joaquin habang isinusubsob ang mukha sa malamig na kamay ng dalaga. Ngunit wala nang tugon. Ang mga matang dati ay puno ng pangarap para sa kanya ay nakapikit na magpakailanman. Sa paligid ng silid, nakita niya ang mga bote ng gamot na walang laman, ang mga basag na karayom, at ang kawalan ng pagkain sa mesa. Namatay si Tala sa gitna ng karangyaan ni Joaquin. Namatay ang kanyang liwanag habang siya ay nagpapakasasa sa sikat ng araw. Sa tindi ng pighati, muling sumakay si Joaquin sa kanyang motor. Ang isip ay puno ng imahe ni Tala na nagdurusa sa dilim
habang siya ay nasa ilalim ng spotlight. Sa gitna ng madulas na kalsada ng Cannon Road, nawalan siya ng kontrol. Ang ugong ng makina ay napalitan ng isang malakas na pagtama at ang lahat ay naging itim. Sa huling sandali ng kanyang malay, isang dasal ang namutawi sa kanyang mga labi. Panginoon, kahit anong kapalit, ibalik mo lang ako sa kanya. Kahit maging alipin ako, huwag mo lang siyang hayaang mamatay ng mag-isa. Isang biglang silaw ng puting liwanag ang gumulantang sa kanyang diwa. Ang amoy ng usok ng sasakyan ay napalitan ng halimuyak ng sariwang pino at kumukulong kape. Naramdaman ni Joaquin ang lambot ng isang lumang unan sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang pamilyar na maliit na kwarto. Ang kanyang mga kamay ay wala ng sugat. Ang kanyang katawan ay hindi na masakit. Mula sa kabilang panig ng manipis na dingding na gawa sa lawanit, narinig niya ang isang boses na tila musika mula sa langit. Isang boses na akala niya ay hindi na niya maririnig muli. Joaquin, gising ka na ba? Nakahanda na ang kape mo. Malalate ka na sa bus pa Manila para sa audition mo. Bilisan mo, baka maiwanan ka ng trip. Napaupo si Joaquin. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang petsa sa lumang kalendaryo sa pader ay malinaw na nakasulat. Marso 15, 3 taon bago ang trahedya, 3 taon bago ang kanyang koronasyon bilang pop prince. Tumayo siya nang nanginginig ang mga binti at binuksan ang pinto. Doon, sa gitna ng maliit na kusina, nakatayo si Tala. Buhay na buhay. Ang kanyang mga mata ay malinaw pa, hindi pa ito nababalot ng dilim ng karamdaman. Nakangiti siya habang nag-aayos ng baon para sa kanya. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamahal at sakripisyo. Hindi nakapagsalita si Joaquin. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakatitig sa babaeng papatayin niya sa limot sa hinaharap. Lumapit siya at niyakap si Tala nang napakahigpit. Tila takot na maglaho ito kapag binitawan niya. Joaquin, bakit ka umiiyak? Excited ka lang ba sa manya? Huwag kang mag-alala. Magiging sikat ka roon. Alam ko yun, sabi ni Tala habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tumingin si Joaquin sa kanyang mga mata at bumulong sa sarili. Anong uri ng pag-ibig ang mayroon ka? Tala, para ibigay ang lahat sa isang taong hindi alam ang halaga mo hanggang sa mawala ka? At anong uri ng lalaki ako kung hahayaan kitang mabulag muli para sa aking ambisyon? Iniwan ni Joaquin ang bus ticket sa ibabaw ng mesa at tiningnan ang kanyang malinis na mga kamay. Sa pagkakataong ito, ang tadhana ay nagbigay ng isang mapanganib na laro. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan na tila isang tinik na bumaon ng malalim. Kung ang lahat ay mauulit, makakayanan kaya niyang talikuran ng mundo bago pa siya muling lamunin ng ningning nito? Ang bus ticket na nasa ibabaw ng mesa ay tila isang mitya ng bombang malapit ng sumabog. Puting papel ito, may mga ukit ng tinta na nagtatakda ng kanyang kapalaran sa Manila. Ngunit para kay Joaquin, ito ay ang kadenang minsang pumatay sa kanyang kaluluwa at sa babaeng mahal niya. Dahan-dahang iniabot ni Joaquin ang kanyang kamay at hinawakan ang manipis na papel. Sa kanyang gunita, nakikita niya ang kanyang sarili na sumasakay sa bus na yon. 3 taon na ang nakalilipas, kumakaway kay Tala habang punong-puno ng ambisyon. Hindi alam na yon na ang simula ng dahan-dahang pagkabulag at pagkamatay ng dalaga. Joaquin, bakit mo tinititigan ng ganyan ang tiket? Baka maiwan ka na. Sige na. Maligo ka na. Nakangiting sabi ni Tala habang iniaayos ang kanyang mga damit sa loob ng isang lumang maleta. Ang bawat tupi ng tela ay ginagawa ni Tala ng may pag-iingat. Tila ba bawat hibla ng damit ni Joaquin ay puno ng kanyang mga pangarap. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, hinawakan niya ang tiket gamit ang 2 kamay. Ang tunog ng papel na dahan-dahang nagkakapunit-punit
ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan ng kusina. Pinanood ni Tala ang bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig, tila mga talulot ng tuyong bulaklak na kinalat ng hangin. "Joaquin, anong ginagawa mo?" Gulat na gulat si Tala. Ang kanyang mga kamay ay napatigil sa pagtitupi at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maunawa ang desisyon ng kanyang kasintahan. "Pangarap mo yan, di ba? Ilang taon nating pinag-ipunan ang pamasahe mo para lang makapunta ka sa audition na yan sa Manila. Bakit mo pinunit?" Humarap si Joaquin kay Tala. Ang kanyang mga mata ay namumula sa kakahawak na luha. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga, pinaparamdam ang init ng balat nito na sa kanyang alaala ay naging malamig at nanigas na bangkay. "Tala, nakita ko na ang dulo ng pangarap na yan at wala ka roon." Bulong ni Joaquin sa boses na punong-puno ng pagsisisi. "Hindi ko kailangan ng palakpak ng mundo kung ikaw naman ang mawawala sa akin. Dito lang ako. Magtatrabaho ako rito sa Baguio. Hindi kita iiwan." "Pero Joaquin, paano ang kinabukasan mo? Paano ang talento mo?" Nag-aalalang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa kalituhan. Bago pa man makasagot si Joaquin, isang malakas na ugong ng isang marangyang sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng kanilang bakuran. Ang amoy ng usok ng gasolina at mahal na pabango ay biglang humalo sa samyo ng pino sa labas. Alam ni Joaquin ang amoy na yon. Ang amoy ng Manila. Ang amoy ni Divina. Bumukas ang pinto ng kanilang dampa ng walang katok. Pumasok si Divina. Suot ang kanyang mamahaling itim na coat at antiparang tila itinatago ang kanyang mapanuring mga mata. Tiningnan niya ang paligid ng maliit na bahay ng may pandidiri. Tila ba ang bawat dumi sa sahig ay isang insulto sa kanyang pagkatao. "Joaquin, what is taking you so long? The driver has been waiting for 10 minutes. We have a schedule to keep in Manila," maotoridad na sabi ni Divina. Tumingin siya sa sahig at nakita ang mga piraso ng pinunit na tiket. Kumunot ang kanyang noo. "What is this? Anong kalokohan ito, Joaquin?" Tumayo si Joaquin sa harap ni Tala, tila isang pananggalang laban sa presensya ng manager. "Hindi na ako sasama, Divina. Maghahanap na lang ako ng trabaho rito sa Baguio. Ayoko nang maging singer." Tumawa si Divina, isang tawang maikli at puno ng pangungutya. "Don't be ridiculous. Isang audition lang to at sikat ka na. Are you staying here for this?" Tiningnan ni Divina si Tala mula ulo hanggang paa. Ang kanyang labi ay umarko sa isang mapait na ngisi. "Para sa babaeng ito? Joaquin, she's just a simple girl from the mountains. She will only be an anchor to your wings. Pabigat lang siya sa karir mo." Naramdaman ni Joaquin ang panginginig ng mga kamay ni Tala sa kanyang likuran. Alam niya ang sakit na dulot ng mga salitang iyon. Dahil sa kanyang nakaraan, hinayaan niyang maniwala si Tala sa mga kasinungalingang ito. Ngunit ngayon, hindi na siya papayag. Hindi siya pabigat, Divina. Siya ang dahilan kung bakit ako kumakanta. Matigas na sabi ni Joaquin. Ngunit alam niyang hindi titigil si Divina hanggat may nakikita itong pakinabang sa kanya. Kailangan niya ng isang dahilan na hindi matatanggihan ng manager. Tumingin si Joaquin kay Divina ng diretso sa mga mata at sa isang iglap, nagkunwari siyang humawak sa kanyang leeg. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lamang sa kanyang bibig ay isang mahina at paos na tunog. Tila isang taong nawalan ng boses dahil sa matinding impeksyon. "Anong nangyayari sa iyo?" tanong ni Divina. Ang kanyang muka ay biglang nabalot ng kaba, hindi dahil sa pag-aalala kay Joaquin, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang pagkakakitaan. Wala na ang boses ko." Pilit na bulong ni Joaquin habang umaarte siyang nahihirapan. "Nagising ako kanina. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Hindi na ako makakanta, Divina. I've lost it. Wala nang dahilan para pumunta ako sa Manila." Nanlaki ang mga mata ni Divina. Nilapitan niya si Joaquin at pilit na pinagsasalita. Ngunit patuloy ang pag-arte ni Joaquin
na tila ba ang bawat tunog na inilalabas niya ay nagdudulot ng matinding sakit. "You're useless to me if you can't sing," sigaw ni Divina. Ang kanyang tunay na kulay ay lumalabas na. Wala na ang mapagkunwaring pag-aalala. "Inaksaya mo ang panahon ko. Inasahan ko na ikaw ang magiging gold mine ko ngayong taon." Padabog na lumabas si Divina ng bahay. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa kahoy na sahig. "Fine. Stay here and rot in this God-forsaken place with your blind devotion girlfriend. Don't you dare call me when you realize you're starving." Nang marinig ang pag-alis ng sasakyan, bumagsak ang balikat ni Joaquin. Naramdaman niya ang mga kamay ni Tala na humahawak sa kanyang pisngi. Ang mga kamay nito ay malamig at puno ng takot. "Joaquin, totoo ba? Wala na ba ang boses mo?" Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha dahil sa pag-aalala. Humarap si Joaquin sa kanya at ngumiti ng malungkot. Hindi niya kayang magsinungaling kay Tala, ngunit kailangan niya itong gawin para sa kanilang kaligtasan mula sa kuko ni Divina. Hinalikan niya ang mga palad ni Tala, dinarama ang bawat linya ng palad nito na tila binabasa ang kanilang hinaharap. "Huwag kang mag-alala, mahal ko. Mawala man ang boses ko sa buong mundo, ang puso ko ay laging aawit para sa iyo. Dito lang ako. Hindi na ako lalayo." Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malalim na pangamba ang bumagabag kay Joaquin. Alam niyang hindi titigil si Divina at alam niyang ang kapalaran ay may paraan ng pagbawi sa mga bagay na pilit na binabago. Habang tinititigan niya si Tala, napansin niya ang isang bahagyang pagpikit ng mga mata nito sa ilalim ng liwanag ng araw. Isang senyales na ang karamdamang papatay sa paningin nito ay dahan-dahan nang gumagapang sa dilim. "Huwag mong dungisan ang mga kamay ko ng iyong kasinungalingan, Joaquin. Lumayo ka sa akin bago ko pa makalimutan na tao rin ang kaharap ko." Ang boses ni Lola Remedios ay tila isang hagupit ng tuyong sanga sa gitna ng malamig na umaga sa Baguio. Nakatayo ang matanda sa pintuan ng kanilang maliit na dampa. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit habang nakatingin kay Joaquin na dahan-dahang yumuyuko upang abutin ang kanyang kamay para sa pagmamano. Ngunit bago pa man dumampi ang noo ni Joaquin sa likod ng palad ng matanda, mabilis na binawi ni Lola Remedios ang kanyang kamay. Tila ba ang hawak ni Joaquin ay isang nakamamatay na lason. Dahan-dahang itinuwid ni Joaquin ang kanyang tayo. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pagkakataong napahiya siya sa harap ng libu-libong tao sa kanyang nakaraang buhay. Sa gunita ni Joaquin, naaalala niya ang mukha ni Lola Remedios sa araw ng libing ni Tala, puno ng sumbat at pighati. Isinusumpa ang kanyang pangalan hanggang sa huling hininga nito. Ngayon, sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang mauwi sa ganoon ang lahat. "Lola, alam ko po na marami akong pagkukulang, pero narito na po ako para bumawi. Hindi na po ako aalis," mahinahong sabi ni Joaquin, kahit na ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. "Bumawi? Paano ka babawi?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lola Remedios. Pumasok ang matanda sa loob at kinuha ang isang lumang kwaderno na may mga punit-punit na pahina. Inihagis niya ito sa mesa, kung saan ang tunog ng pagbagsak ng papel ay bumasag sa katahimikan ng silid. "Tingnan mo yan. Iyan ang listahan ng mga utang ni Tala sa Bombay, sa tindahan ni Aling Nena at sa lahat ng kapitbahay natin. Alam mo ba kung para saan ang lahat ng yan? Para sa pamasahe mo, para sa mga damit mong mamahalin, para hindi ka magmukhang pulubi sa manihaw." Nilapitan ni Joaquin ang kwaderno. Ang bawat numero sa listahan ay tila isang mitya ng dinamitang sumasabog sa kanyang puso. Nakita niya ang petsa kung kailan ibinenta ni Tala ang tanging relos na iniwan ng kanyang yumaong ina. Ang relos na ayaw sanang bitawan ni Tala dahil yun na lang ang alaala niya sa magulang. Ibinenta niya ang lahat, Joaquin. Nagtrabaho siya sa gabi sa pagbuburda
Kahit halos pumikit na ang mga mata niya sa pagod. Lahat yan para sa ambisyon mong hindi naman nagbunga. Muling sigaw ni Lola Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. At ngayon, sasabihin mo sa akin na nawalan ka ng boses? Na hindi ka na makaka-audition? Isang malaking sampal yan sa lahat ng sakripisyo ng apo ko. Tumalikod ang matanda. Hindi na kinaya pang tingnan ng mukha ni Joaquin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Joaquin ang bigat ng katotohanan. Sa kanyang nakaraan, tinamasa niya ang lahat ng luho habang ang listahang ito ay unti-unting pinapatay ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa palengke ng Baguio. Ang hangin ay nanunuot sa kanyang manipis na jacket. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang konsensya. Naghahanap siya ng trabaho bilang bagahero, isang tagabuhat ng mabibigat na sako ng gulay at prutas mula sa mga truck patungo sa loob ng palengke. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at sanay lamang sa paghawak ng mamahaling gamit, ay nagsimulang magkaroon ng kalyo at sugat. Ang bawat sako ng repolyo na kanyang binubuhat ay tila timbang ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Ramdam niya ang pag-atras ng kanyang mga kalamnan sa tindi ng bigat. At ang bawat hakbang niya sa maputik na sahig ng palengke ay isang sakripisyong pilit niyang tinitiis. Pag-uwi niya sa hapon, bitbit ang kaunting barya na kanyang kinita. Natagpuan niya si Tala na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang dalaga ay may hawak na sinulid at tela. Ngunit napansin ni Joaquin na napatigil ito sa pagtahi at hinawakan ang kanyang ulo ng mahigpit. Ang mukha ni Tala ay namimilipit sa sakit. Tala, anong nangyayari? Masakit ba ang ulo mo? Nagmamadaling tanong ni Joaquin habang inilalapag ang kanyang bitbit na pagkain. Wala ito, Joaquin. Medyo napagod lang siguro ang mga mata ko sa pagtahi. Pilit na ngiti ni Tala. Ngunit nakita ni Joaquin ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Alam niya ang senyalis na ito. Ito ang simula ng paglabo ng paningin. Nahahantong sa tuluyang kadiliman. Dahan-dahang pinaupo ni Joaquin si Tala sa lumang silya. Kumuha siya ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at lumuhod sa harap ng dalaga. Dahan-dahan niyang hinubad ang mga luma at kupas na tsinelas ni Tala. Ang mga paa ng dalaga ay puno ng pagod. May mga bahid ng putik mula sa paglalakad sa bukid para kumuha ng mga order na burda. Inilubog ni Joaquin ang mga paa ni Tala sa tubig. Gamit ang kanyang mga kamay na magaspang na rin dahil sa pagtatrabaho sa palengke, dahan-dahan niyang minasahe ang mga talampakan ng dalaga. Ang init ng tubig ay tila humahalo sa init ng luha, na pilit na pinipigilan ni Joaquin na bumagsak. Joaquin, huwag mo nang gawin yan. Nakakahiya. Ako dapat ang gumagawa niyan sa'yo dahil ikaw ang nagtatrabaho ng mabigat ngayon. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at hiya. Hayaan mo akong gawin ito, Tala. Hayaan mong alagaan kita, kahit sa maliit na paraan lang. Tugon ni Joaquin nang hindi tumitingin sa itaas. Lahat ng pagod mo noon, ako na ang kukuha ngayon. Hindi mo na kailangang magbuwis ng sarili mo para sa akin. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng hindi masabing pangako. Ang hapdi ng galit ni Lola Remedios ay tila napalitan ng isang munting liwanag ng pag-asa sa puso ni Joaquin. Ngunit sa gitna ng kanilang munting kapayapaan, isang anino ang dumaan sa labas ng kanilang bintana. Isang lalaki na may magulong buhok at suot. Ang isang maruming jacket ang nakasilip mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na pitaka na inilapag ni Joaquin sa ibabaw ng mesa. Ang pitakang naglalaman ng kaunting perang kinita niya mula sa palengke. Si Benji, ang kapatid ni Tala, na sugatero at walang ibang alam kundi ang magnakaw ng kaligayahanan ng iba. Naramdaman ni Joaquin ang panganib na dumarating, ang tadhana
ay hindi pa tapos sa pagsubok sa kanya at ang bawat hakbang ng kanyang pagbabago ay may kaakibat na mas malaking bagyo na nagbabantay sa dilim. Ibigay mo sa akin yan, Joaquin. Huwag mong ipagkait ang pera na dapat ay para sa pamilya namin. Isang hamak na linta ka lang na nakikitira rito. Ang boses ni Benji ay tila isang malat at mapanghing bugso ng hangin na bumasag sa kapayapaan ng gabi. Amoy alak ang kanyang hininga at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa maliit na pitakang nakapatong sa mesa. Ang bawat salita niya ay puno ng puot. Tila ba ang bawat sentimong kinita ni Joaquin mula sa pagbubuhat ng sako sa palengke ay isang pag-aari na ninakaw mula sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Joaquin, inilagay ang kanyang katawan sa pagitan ni Benji at ng pitaka. Sa kanyang nakaraang buhay, hinahayaan lamang niya si Benji na kumuha ng pera dahil abala siya sa kanyang sariling karangyaan sa Manila. Ngunit ngayon, alam niya na ang bawat barya sa loob ng pitakang iyon ay katumbas ng isang tableta ng gamot para sa lumalabo ng paningin ni Tala. Umalis ka na, Benji. Hindi para sa iyo ang perang ito. Pinaghirapan ko ito para sa gamot ng kapatid mo. Matigas na sabi ni Joaquin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kasukasuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Benji. Lumapit siya ng husto kay Joaquin, sapat na para maamoy ang akoy ang nakakasulasok na amoy ng muranggin sa kanyang hininga. Gamot? Huwag mo akong lokohin. Gagamitin mo lang yan para makabalik sa Manila at iwanan uli ang kapatid ko. Alam ko ang laro mo, Joaquin. Isang sikat na singer na naging kargador. Napakababang uri mo na talaga. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Tala. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Bakas ang kapaguran at ang sakit na dulot ng ingay. Hawak-hawak niya ang gilid ng dingding para hindi mawalan ng balanse. Kuya, tama na. Pakiusap, umalis ka na. Pabulong na pagsamo ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hiya. At heto naman ang martir kong kapatid. Sigaw ni Benji, sabay turo kay Tala. Tingnan mo ang sarili mo, Tala. Nagpapakaputa ka sa lalaking ito habang ang sarili mong dugo at laman ay nagugutom. Ibigay niyo ang pera o sisiguraduhin kong hindi kayo makakatulog ng mahimbing sa bahay na ito. Isang malakas na paghampas ng kamay ni Benji sa mesa ang nagpayanig sa buong dampa. Ang tunog ng kahoy na tila mababali ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Tala. Ngunit bago pa man makahakbang si Benji patungo sa pitaka, mabilis siyang hinawakan ni Joaquin sa braso. Ang lakas ni Joaquin ay hindi galing sa galit, kundi sa desperasyon na protektahan ang kanilang huling pag-asa. Pinilipit niya ng bahagya ang braso ni Benji at itinulak ito patungo sa pintuan. Ang tunog ng pagkakakaladkad ng mga paa ni Benji sa sahig ay tila isang babala na hindi na siya ang dating Joaquin na madaling mauto. Huwag mong susubukan na itaas ang boses mo sa harap ni Tala. At huwag na huwag mong diringgisin ang perang ito dahil dugo at pawis ko ang nakataya rito. Bulong ni Joaquin sa tenga ni Benji. Isang bulong na mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Itinulak ni Joaquin si Benji palabas ng bahay. Ang katawan ni Benji ay tumama sa lupang putik sa labas at bago pa man ito makatayo, mabilis na isinara ni Joaquin ang pinto at ibinalandra ang trangka. Naririnig pa rin ang mga mura at pagbabanta ni Benji mula sa labas. Ang tunog ng kanyang pagsipa sa pader na kahoy na tila baguguho ang lahat. Ngunit dahan-dahang lumayo ang mga yabag nito hanggang sa muling maghari ang katahimikan ng gabi sa Baguio. Hinarap ni Joaquin si Tala. Nakita niya ang dalaga na nakasandal sa pader. Ang mga kamay ay nakatakip sa muka habang tahimik na humihikbi. Nilapitan niya ito at dahan-dahang niyakap. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Tala. Isang panginginig na tila ba ang bawat buto nito
ay gawa sa marupok na salamin. "Patawad, Joaquin. Patawad sa kapatid ko," hikbi ni Tala. "Huwag kang mag-alala. Hindi na siya babalik. Hahanap ako ng paraan para mabayaran ang mga atraso niya. Hindi mo kasalanan, Tala. At wala kang babayaran," sabi ni Joaquin habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Napansin ni Joaquin na may bahid ng dugo ang kanyang sariling kamao. Nasugatan siya sa pagtulak kay Benji. Mabilis niyang itinago ang kanyang kamay sa likod para hindi ito makita ni Tala at lalong mag-alala. Ito ang kanyang golden moment, ang sadyang pagtatago ng kanyang sariling sakit upang manatiling matatag ang pundasyon ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng malamig na buwan ng Baguio, naramdaman ni Joaquin na ang kanyang misyon ay hindi lamang ang bumawi, kundi ang maging pader na hindi kailanman matitibag ng anumang bagyo. Nang kumalma na ang lahat at nakatulog na si Tala dahil sa tindi ng pagod, isang mahinang katok sa bintana ang narinig ni Joaquin. Hindi ito si Benji. Isang batang kapitbahay ang naroon. May hawak na isang piraso ng papel na tila galing sa isang telegrama o sulat na ipinaabot mula sa ibaba ng bundok. "Kuya Joaquin, may nagpapabigay po nito. Galing daw po sa Manila," sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo sa dilim. Binuksan ni Joaquin ang papel sa ilalim ng maliit na ningas ng gasera. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napatid. "Alam ko ang laro mo, Joaquin. Nakita ka ng isa kong kontak na nagsasalita ng maayos sa palengke. Hindi ka pipi at hindi nawala ang boses mo. May 3 araw ka para bumalik sa Manila o sisiguraduhin kong ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa'yo, pati na ang lupang tinitirikan ng dampa ni Tala, ay kukunin ko bilang kabayaran sa kontrata mo." Divina. Ang kamay ni Joaquin ay nanginig. Ang papel ay tila naging apoy na bumabalot sa kanyang balat. Hindi lamang si Benji ang banta sa kanilang buhay. Ang halimaw mula sa kanyang nakaraan ay natuntun na siya at handa itong sunugin ang lahat ng kanyang sinimulan. "Huwag kang titingin sa malayo, Tala. Dito ka lang sa akin, dito sa tabi ng liwanag." Ang boses ni Joaquin ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa panginginig ni Tala sa gitna ng malamig na gabi. Nakaupo sila sa tabi ng maliit na lamesa. Ang tanging tanglaw ay ang aandap-andap na ningas ng gasera na tila ba nakikipaglaban sa dilim na gustong lumamon sa buong silid. Sa labas, ang malakas na sipol ng hangin sa pagitan ng mga punong pino ay nagbibigay ng isang malungkot na himig. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagdadalamhati para sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang kamay. Pilit na ipinapasok ang dulo ng sinulid sa butas ng karayom. 1 beses, 2, 3, ngunit ang bawat pagtatangka ay nauuwi sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang kanyang noo ay kumukunot sa tindi ng konsentrasyon. Ngunit ang maliit na butas ay tila ba naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat pagkakamali ay isang patak ng luha na pilit niyang pinipigilan sa kanyang mga pilik mata. Pinapanood siya ni Joaquin mula sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang puso ay dahan-dahang dinudurog sa bawat pagkakataong nakikita niyang sumasablay ang kamay ng dalaga. Ang mga kamay ni Joaquin ay magaspang na rin, puno ng mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid bilang thresher at pagbubuhat ng sako. Ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. "Ako na, Tala. Pahinga ka muna," bulong ni Joaquin habang dahan-dahang kinukuha ang karayom mula sa nanginginig na daliri ni Tala. "Kaya ko pa, Joaquin. Kailangan nating matapos itong borda para may pambili tayo ng bigas bukas." Pilit na sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid na malapit ng maputol. "Medyo madilim lang siguro ang paligid, kaya hindi ko makita ng maayos." Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip, kinuha niya ang lahat ng mga sinulid
at inayos ang mga ito ayon sa kanilang kulay at tindi ng liwanag. Inilagay niya ang pinakamatingkad na kulay sa kanan at ang madidilim sa kaliwa upang kahit hindi na kailangang tumitig ng husto ni Tala, ay alam na nito kung saan kukuha. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na pagsisikap na gawing mas madali ang buhay para sa dalaga nang hindi ipinamumukha rito na unti-unti na itong nawawalan ng paningin. Hinalikan ni Joaquin ang dulo ng mga daliri ni Tala bago niya ito ibinalik sa tela. Nakaayos na ang lahat dito. Isang hilera na lang at tapos na tayo. Ako na ang bahala sa pag-aayos ng mga gagamitin mo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Sa isip ni Joaquin, naglalaro ang banta ni Divina. Alam niyang anumang oras ay maaring dumating ang mga tauhan nito para kunin ang dampa ni Tala. Ngunit sa tuwing titingin siya sa mukha ni Tala, mas namamayani ang takot na baka isang araw, paggising nito ay hindi na siya makita ng mga matang iyon na naging mundo niya. Nang matapos ang gabi at dahan-dahang lumulubog ang ningas ng gasera, tumayo si Tala para ayusin ang mga gamit sa isang lumang baul sa sulok. Habang hinahalo niya ang mga lumang tela, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa ilalim ng isang luma at kupas na jacket ni Joaquin. Ito ay isang pahina mula sa isang entertainment magazine. Isang magazine na itinago ni Lola Remedios noong panahong sikat pa si Joaquin sa Manila. Dinala ni Tala ang papel sa tapat ng gasera, pilit na tinititigan ang larawan. Kahit malabo ang kanyang paningin, nakilala niya ang matikas na mukha ni Joaquin sa gitna ng makulay na entablado. Hawak ang mikropono at pinalilibutan ng libo-libong mga tao. Ang headline ay malinaw na nakasulat, Joaquin, the new voice of the Philippines. Napatigil si Joaquin sa kanyang ginagawa. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naglaho nang makita ang hawak ni Tala. Ang kanyang nakaraan ay muling kumatok sa pintuan sa pinakamasakit na paraan. Humarap si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pait at pagmamahal. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig. Tila ba ang bawat letra roon ay isang sumbat sa kanilang kasalukuyang kahirapan. Joaquin, ito ba ang dahilan? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at bulong. Bakit mo tinalikuran ang pangarap mo para sa akin? Bakit mo hinayaang maging kargador ang sarili mo sa palengke habang ang buong mundo ay naghihintay na marinig ang kanta mo? Hindi nakakilos si Joaquin. Ang kanyang lihim ay nabulgar na sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng bagyo. Tala, hindi iyan mahalaga. Mahalaga ito, Joaquin, sigaw ni Tala. Ang unang pagkakataong naririnig ni Joaquin ang ganitong tindi ng emosyon sa kanyang boses. Tingnan mo ang mga kamay mo. Tingnan mo ang buhay natin. Isinakripisyo mo ang lahat para sa isang babaeng hindi ka man lang makita ng maayos sa dilim. Bakit, Joaquin? Bakit mo piniling mamatay ang pangarap mo para lang mabuhay ako sa hirap na kasama ka? Ang tanong ni Tala ay tila isang matalim na karayom na bumaon ng malalim sa puso ni Joaquin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin at sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila isang malungkot na palakpak para sa isang trahedyang wala pang katapusan. Akala mo ba talaga ay mahal ka pa niya, Tala? Ang nakikita ko lang sa mga mata ni Joaquin tuwing tinitingnan ka niya ay awa. Isang nakakasakal na awa na dahan-dahang pumapatay sa kanya araw-araw. Ang boses ni Divina ay tila isang malat at matalas na bulong na bumasag sa katahimikan ng hapon sa Baguio. Nakatayo ang manager sa gitna ng maliit na sala. Ang kanyang suot na mamahaling seda ay tila isang insulto sa luma at tagpitagping dingding ng dampa. Sa labas, ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ngunit sa loob, ang lamig na nararamdaman ni Tala ay nanggagaling sa mga salitang tila mga uod na kumakain sa kanyang puso.
Dahan-dahang nalaglag mula sa mga daliri ni Tala ang asul na sweater na kanyang niniting para kay Joaquin. Ang tunog ng pagbagsak ng tumpok ng lana sa sahig ay hindi narinig, ngunit sa pakiramdam ni Tala, ito ay tila isang malakas na pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni Divina, ngunit sapat na ang talim ng boses nito para malaman niyang ang babaeng kaharap niya ay narito para bawiin ang lahat. Isang agila si Joaquin Tala. At ikaw? Ikaw ang hawla na pilit na pumipigil sa kanyang paglipad. Pagpapatuloy ni Divina, ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng marahan, ngunit mapanakit na tunog sa kahoy na sahig. Tingnan mo ang mga kamay niya. Ang mga kamay na dati ay humahawak ng mikropono sa harap ng libu-libong tao, ngayon ay puno ng sugat at kalyo dahil sa pagbubuhat ng sako sa palengke. Sa tingin mo ba, masaya siya sa ganitong buhay? Sa tingin mo ba, sapat na ang pag-ibig mo para pawiin ang gutom niya sa entablado? Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang bawat tibok nito ay nagdadala ng matinding kirot. Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang hapdi. Mahal ako ni Joaquin. Sinabi niya sa akin na hindi siya aalis. Pabulong na sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila isang dahon sa gitna ng bagyo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Divina. Lumapit siya ng husto kay Tala. Sapat na para maamoy ni Tala ang matapang na halimuyak ng kanyang pabango na tila ba sumasakal sa hangin. Siyempre sasabihin niya yun dahil mabuting tao si Joaquin, dahil nakokonsensya siyang iwanan ng isang babaeng bulag at walang silbi. Pero sa gabi, kapag akala niya ay tulog ka na, alam mo ba kung ano ang ginagawa niya? Tinititigan niya ang mga lumang larawan niya sa Manila nang may luha sa mga mata. Umiiyak siya, Tala, dahil nakatali siya sa'yo. Ang bawat salita ni Divina ay tila isang matalas na karayom na itinusok sa pinakamalambot na bahagi ng kaluluwa ni Tala. Ang imahe ni Joaquin na umiiyak sa dilim ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo ni Joaquin, ang pagpapanggap na nawalan ng boses, ang pagbubuhat ng mabibigat na sako, ang pagtulog sa malamig na sahig para lang mabantayan siya. Ito ang kanyang golden moment, hindi isang tagumpay, kundi ang masakit na pag-amin sa sarili. Habang hinahaplos niya ang magaspang na lana ng sweater, naramdaman niya ang bawat buhol, ang bawat pagkakamali sa kanyang gawa dahil sa malabong paningin, at napagtanto niyang gaya ng sweater na ito. Ang buhay ni Joaquin sa piling niya ay punong-puno na rin ng mga buhol at pagkakamali. Heto ang alok ko, Tala, sabi ni Divina. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng panganib. Iwanan mo si Joaquin. Paalisin mo siya ng kusa. Kapag ginawa mo yan, babayaran ko ang operasyon mo sa Manila. Magkakaroon ka ng paningin at si Joaquin ay makakabalik sa trono niya. Pero kapag nanatili ka, sisiguraduhin kong babawiin ko ang lupang ito at mamamatay kayong dalawa sa gutom sa gitna ng hamog. Narinig ni Tala ang pag-alis ni Divina. Ang tunog ng pagsara ng pinto na tila ba isang pinal na hatol sa kanyang kapalaran. Naiwan siya ng mag-isa sa dilim ng dampa. Ang hamog sa labas ay tila pumasok sa loob ng kanyang mga mata, ginagawang lalong malabo ang lahat. Nang dumating si Joaquin sa gabi, bitbit ang kaunting pagkain at may ngiti sa kanyang mga labi sa kabila ng pagod, hindi siya sinalubong ni Tala ng yakap. Nakaupo ang dalaga sa tabi ng bintana. Tinititigan ng kawalan. Tala, may nangyari ba? Bakit hindi ka kumakain? Nag-aalalang tanong ni Joaquin habang inilalapag ang kanyang bitbit na balot ng tinapay. Tumingin si Tala sa direksyon ng boses ni Joaquin. Sa kanyang malabong paningin, ang anino ng lalaki ay tila isang bituin na dahan-dahang naglalaho. Alam ni Tala ang dapat niyang gawin.
Kung ang pag-ibig ay tunay na sakripisyo, kailangan niyang bitawan ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Joaquin, kailangan na nating itigil ito, pabulong na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay walang emosyon, tila isang patay na dagat. Hindi na kita mahal. Mas pipiliin ko pang magpakasal kay Benji o sa kahit sinong may pera kaysa mabulok dito kasama ang isang kargador na gaya mo. Umalis ka na, Joaquin. Bumalik ka na sa Manila at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang balot ng tinapay sa kamay ni Joaquin ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang huling hininga ng isang pusong kababasag pa lamang. Ang hamog sa Baguio ay tila isang puting kumot na dahan-dahang bumabalot sa lahat, ginagawang malabo ang paligid at dinudurog ang bawat bakas ng init sa balat ni Joaquin. Ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman niya sa loob ng kanilang dampa. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kawalan. Ang upuang dati ay kinaroroonan ni Tala ay bakante na at tanging ang asul na lana na hindi natapos ang naiwan sa sahig, tila isang alaala ng pangarap na biglang naputol. Tala, nasaan ka? Tala. Ang sigaw ni Joaquin ay pilit na kumakawala sa kanyang paos na lalamunan. Hindi na niya inalintana ang kanyang pagpapanggap. Ang boses na dati ay iitinago niya para protektahan ang kanilang pagsasama ay ngayon ay ginagamit niya sa bawat pagtawag, bawat pagmakaawa sa hangin. Tumakbo siya palabas ng bahay, ang kanyang mga paa ay nadudulas sa maputik na daan. Ang bawat hakbang ay tila isang paghukay sa kanyang sariling libingan. Hinanap niya ito sa palengke, sa gilid ng mga bukid ng Dautay, at sa bawat kalsadang madalas nilang lakaran. Ngunit tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig ang sumasagot sa kanya. Ang gabi ay naging kasing dilim ng kanyang mga iniisip. Sa huling sandali ng kanyang pag-asa, napadpad si Joaquin sa harap ng isang maliit na kapilya sa dulo ng burol. Ang liwanag ng mga kandila mula sa loob ay tila isang bituin sa gitna ng makapal na hamog. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng simbahan. Ang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa sahig ay tila isang marahang buntong hininga sa gitna ng katahimikan. Doon, sa unang hanay ng mga upuan, nakita niya si Tala. Nakaluhod ang dalaga, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuang kahoy. Ang kanyang muka ay nakatingala sa krus, kahit na ang kanyang mga mata ay tila hindi na nakakakita ng anuman kundi ang sarili nitong dilim. Ang bawat patak ng luha sa kanyang pisngi ay tila isang perlas na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng kandila. Huminto si Joaquin. Hindi niya magawang lumapit. Ang bawat salita ng panalangin ni Tala ay dahan-dahang dumarating sa kanyang pandinig, tila isang awit na pinakamahirap pakinggan. Panginoon, pakiusap. Huwag niyo na po akong isipin. Pabulong na pagsamo ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. Huwag niyo pong ibalik ang paningin ko kung ang kapalit ay ang pagkabulag ni Joaquin sa kanyang pangarap. Ibalik niyo po ang boses niya. Ibalik niyo po siya sa Manila. Hayaan niyo po siyang magningning muli kahit na ang huling makikita ko ay ang kanyang likuran habang papalayo siya sa akin. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng dalisay na pag-ibig na nagpabagsak sa tuhod ni Joaquin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Joaquin na ang kadilimang kinatatakutan ni Tala ay hindi ang mawalan ng paningin, kundi ang mawalan ng saysay ang buhay ni Joaquin dahil sa kanya. Ang sakripisyo ng dalaga ay mas maliwanag pa sa anumang spotlight na naranasan niya sa Manila. Dahan-dahang lumapit si Joaquin at niyakap si Tala mula sa likuran. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng katawan ng dalaga. Hindi ako aalis, Tala. Hindi ko kailangan ng boses kung wala ka sa tabi ko para pakinggan ako. Bulong ni Joaquin sa tenga ng dalaga. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa buhok ni Tala. Joaquin,
bakit ka narito? Sinabi ko na sa'yo. Hindi na natapos ni Tala ang kanyang sasabihin. Ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa upuan ay dahan-dahang bumitaw at ang kanyang ulo ay sumandal sa balikat ni Joaquin. Tala, Tala, gising! Sigaw ni Joaquin habang nararamdaman niya ang matinding init mula sa noo ng dalaga. Ang maputlang mukha ni Tala ay tila naging kasing puti ng papel at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Binuhat siya ni Joaquin at mabilis na tumakbo patungo sa maliit na klinika sa bayan. Ang bawat segundo ay tila 1 taon sa kanyang pakiramdam. Ang tunog ng kanyang sariling mga yabag sa semento ay tila isang karerang wala siyang katiyakan kung mananalo. Pagdating sa klinika, mabilis na kinuha ng matandang doktor ang dalaga. Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay sa labas, lumabas ang doktor na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Inalis nito ang kanyang salamin at tiningnan si Joaquin ng may pag-aalala. Kailangan natin siyang dalhin sa Manila, Joaquin. Ang pamamaga sa likod ng kanyang mga mata ay lumalala na at kumakalat na sa kanyang sistema. Kung hindi siya maoperyahan sa loob ng 7 araw, hindi lang ang kanyang paningin ang mawawala, pati na ang kanyang buhay. Ang boses ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan. Napaupo si Joaquin sa malamig na bangko ng klinika. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang isip ay tila isang gulo ng mga katanungan. Saan siya kukuha ng pera para sa operasyon sa Manila? Ang huling pag-asa niya ay ang tanging tao na nais niyang iwasan habang buhay. Ang anino ni Divina ay tila dahan-dahang lumalapit muli sa kanya at sa pagkakataong ito, kailangan niyang isuko ang kanyang kaluluwa para lamang mabuhay ang babaeng kanyang sinisinta. Sabi ko na nga ba, gagapang ka rin pabalik sa akin, Joaquin. Walang sino man ang nakakatagal sa hirap ng Baguio kung nasanay na sa ningning ng Manila. Ang boses ni Divina ay tila isang malat at mapanuyang halakhak na bumasag sa katahimikan ng kanyang marangyang opisina. Nakaupo ang manager sa kanyang swivel chair, dahan-dahang umiikot habang tinititigan si Joaquin na nakatayo sa harap niya. Ang suot ni Joaquin ay ang lumang jacket na puno ng mantsa ng lupa mula sa palengke. Ang kanyang mga sapatos ay pudpud na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng pagtitimpi. Dahan-dahang ibinaba ni Joaquin ang kanyang tingin sa makintab na sahig na marmol. Sa kanyang gunita, nakikita niya ang mukha ni Tala sa klinika, maputla, nahihirapang huminga, at ang mga mata ay tila unti-unti nang nilalamon ng isang walang hanggang gabi. Ang bawat segundo na lumilipas sa Manila ay isang segundong ninanakaw sa buhay ng dalagang nag-iintay sa kanya. Kailangan ko ng pera, Divina. Ang lahat ng unpaid royalties ko, ang lahat ng kinita ko sa huling tour, ibigay mo sa akin. Pabulong na sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kahit anong kontrata, pipirmahan ko. Huwag mo lang pabayaang mamatay si Tala. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Divina. Tumayo siya at lumapit kay Joaquin. Dahan-dahang hinawakan ang magaspang na tela ng kanyang jacket nang may pandidiri. Royalties? Joaquin, matagal mo nang nagastos yan para sa mga gamot at utang ng pamilya ng babaeng yan. Wala ka ng pera sa akin pero... Huminto siya at tiningnan si Joaquin mula ulo hanggang paa. May halaga pa ang boses mo. Isang gabi lang, Joaquin. Isang farewell concert. Ibabalita natin sa mundo na nagmilagro ang boses mo, na bumalik ang pop prince para sa isang huling pagkakataon. Kapag ginawa mo yan, ibibigay ko ang pampatistis sa babaeng yan. Naramdaman ni Joaquin ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Ang concert na yon ay hindi lamang pag-awit. Ito ay ang pagsuko ng kanyang kaluluwa kay Divina, ang pagpayag na maging tau-tauhan muli sa harap ng libu-libong tao. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang mga kamay ni Tala
na nangangapa sa dilim. Gagawin ko, matigas na sabi ni Joaquin. Pero kailangan kong makuha ang pera ngayon din. Hindi pwedeng maghintay ang operasyon hanggang matapos ang concert. Deal! Sagot ni Divina. Sabay abot ng isang makapal na bundle ng pera at isang bagong kontrata. Pero may isang kondisyon pa, Joaquin. Hindi dapat malaman ng babaeng yan kung saan nanggaling ang pera. Ayokong maging hadlang ang konsensya niya sa performance mo. Sabihin mo, nahanap mo sa kung saan o galing sa insurance. Isang salita lang tungkol sa akin at sisiguraduhin kong titigil ang kamay ng doktor sa gitna ng operasyon. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpirma sa kontrata nang hindi man lamang binabasa ang mga kondisyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang idinidikit ang panulat sa papel. Ang tinta ay tila dugong dahan-dahang kumakalat. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, hindi niya inisip ang kanyang career. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang panalangin para sa mga mata ni Tala. Pagbalik ni Joaquin sa klinika sa Baguio, sinalubong siya ni Lola Remedios na may pagtataka at kaba. Ipinakita ni Joaquin ang pera, ang kanyang muka ay pilit na nagpapakita ng saya sa kabila ng pagod at bigat ng dibdib. Joaquin, saan galing ito? Napakarami nito. Gulat na tanong ni Lola Remedios habang hawak ang mga bundle ng pera. Galing po ito sa insurance ng motor ko noon, Lola. Ngayon lang po na-release. Pagsisinungaling ni Joaquin, ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Maaari na po nating dalhin si Tala sa Manila, bukas na bukas din. Pumasok si Joaquin sa silid ni Tala. Ang dalaga ay gising na, nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana kahit wala na siyang makitang liwanag. Nilapitan siya ni Joaquin at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Joaquin ang lambot at panginginig ng mga ito. Tala, may pampatistis na tayo. Maoperyahan ka na bukas. Bulong ni Joaquin, sabay halik sa kanyang noo. Totoo ba, Joaquin? Paano? Wala ka namang trabaho sa Manila? Nanginginig na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at takot. Huwag mo na munang isipin yun, mahal ko. Ang mahalaga ay makakakita ka na muli. Gusto ko, kapag iminulat mo ang mga mata mo, ako ang unang makita mo. Tugon ni Joaquin, habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang sariling boses. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang puso ni Joaquin ay tila pinipitpit ng isang malaking bato. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyang tumayo sa harap ng entablado at kumanta ng mga awit ng pag-ibig habang ang babaeng mahal niya ay nasa ilalim ng kutsilyo sa kabilang panig ng lungsod. Ang lihim na ito ay tila isang anino na dahan-dahang lumalaki at sa gitna ng kanyang kagalakan, para kay Tala, isang takot ang nananatili. Ano ang gagawin ni Tala kapag nalaman niyang ang liwanag na kanyang matatanggap ay nagmula sa kadilimang pinasok ni Joaquin? At higit sa lahat, ano ang gagawin ni Divina kapag nalaman nitong ang huling kanta ni Joaquin ay hindi para sa mga fans, kundi para sa isang babaeng bulag? Ang bawat kislap ng spotlight ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Joaquin. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak at madilim na entablado. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng libu-libong tao sa audience. Mga boses na sabik na tinatawag ang kanyang pangalan. Joaquin! 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 Ang tunog na yon, na dati ay musika sa kanyang pandinig, ay ngayon ay tila isang nakabibinging paalala ng kanyang pagkabilanggo. Sa likod ng entablado, pinapanood siya ni Divina sa isang monitor. Ang kanyang mga labi ay may isang mapanagumpay na ngiti. Sa tabi niya, nakaupo si Benji, ang kapatid ni Tala, na tumanggap ng malaking halaga kapalit ng isang simpleng gawain. Ang dalhin si Tala sa konsyerto nang hindi alam ni Joaquin. Sigurado ka bang darating siya? Tanong ni Divina, ang kanyang boses
ay tila isang ahas na gumagapang sa dilim. Oo, madam. Sinabi ko sa kanya na ito raw ang huling hiling ni Joaquin bago siya bumalik sa Baguio magpakailanman. Napakadaling utuin ng kapatid ko, lalo na't pagdating sa lalaking yan. Sagot ni Benji, sabay bilang ng perang hawak niya. Sa ospital, ilang kilometro lamang ang layo mula sa concert hall. Si Lola Remedios ay matiyagang nagbabantay sa tabi ni Tala. Ang operasyon ay natapos na, ngunit ang mga mata ng dalaga ay nakatakip pa rin ng makapal na benda. Ayon sa doktor, matagumpay ang lahat. Ngunit kailangan pa ng ilang araw bago tuluyang tanggalin ang takip. Habang nakahiga sa kama, isang mahinang tunog ng radyo mula sa kabilang silid ang narinig ni Tala. Ang boses ng isang DJ ay nag-aanunsyo ng isang espesyal na kaganapan. Ang pagbabalik ng nag-iisang pop prince, si Joaquin, para sa kanyang farewell concert. Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang dibdib. Farewell concert? Bigla niyang naalala ang mga salita ni Benji kaninang umaga bago siya umalis. May sorpresa si Joaquin para sa'yo, Tala. Gusto kanyang makita ngayong gabi. Magkita raw kayo sa Araneta Coliseum. Dali-daling tinanggal ni Tala ang dextrose sa kanyang kamay at pilit na tumayo. Lola, kailangan kong puntahan si Joaquin. Nagsisinungaling siya sa akin. Akala ko. Bago pa man siya matapos, bumukas ang pinto at pumasok si Benji. Tala, buti gising ka na. Halika na. Naghihintay na si Joaquin sa'yo. Ayaw niyang mag-umpisa ang show nang wala ka. Sa entablado, sinenyasan na si Joaquin na magsimula na. Hinawakan niya ang mikropono, ang malamig na bakal, ay tila isang posas na nakakabit sa kanyang kamay. Ang unang nota ng kanyang pinakasikat na kanta ay nagsimulang tumugtog. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang hanapin ang imahe ni Tala sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ngiti, ang init ng kanyang yakap. Iyon na lamang ang kanyang tanging lakas. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, sa gitna ng unang taludtod, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Sa gitna ng libo-libong tao sa audience, sa may bandang harapan, nakita niya si Tala. Nakatayo ito, akay-akay ni Benji. Ang kanyang mga mata ay nakatakip pa rin ng benda. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at sakit, tila isang anghel na napadpad sa gitna ng isang maingay na impyerno. Naputol ang pag-awit ni Joaquin. Ang musika ay nagpatuloy, ngunit ang kanyang boses ay naglaho. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mabilis at mabigat na paghinga. Ang lahat ng tao sa Coliseum ay nagtaka. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanyang mukha. Bawat isa ay nag-aabang kung ano ang susunod na mangyayari. Nakita ni Joaquin ang mapanuyang ngiti ni Divina mula sa gilid ng entablado. Ito ang plano niya, ang sirain si Tala sa harap ng buong mundo. Ang ipamukha rito na ang lalaking mahal niya ay mas pinili ang entablado kaysa sa kanyang tabi sa ospital. Isang malalim na bara ang namuo sa lalamunan ni Joaquin. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapak-tapakan ni Divina ang kanilang pag-ibig. Bumaba siya ng entablado. Ang mga security guard ay sinubukang pigilan siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila apoy na hindi kayang patayin. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Tala. Ang mga tao ay nagbigay daan. Ang bawat isa ay naguguluhan. Hinawakan niya ang kamay ni Tala. Naramdaman ni Tala ang init ng palad ni Joaquin at nanginginig na bumulong, "Joaquin, anong nangyayari? Bakit ka narito? Akala ko ba?" "Patawarin mo ako, Tala. Nagsinungaling ako." Bulong ni Joaquin. Humarap siya sa audience, hinawakan ang kamay ni Tala ng mahigpit at nagsalita sa mikropono ng isang security. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng isang desisyon na babago sa lahat. Ang konsyertong ito ay isang kasinungalingan, pero ang pag-ibig ko sa babaeng ito, sabi ni Joaquin,
sabay taas ng kamay ni Tala, ay ang tanging katotohanan na mayroon ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Coliseum. Ang titig ng lahat ay nasa kanila, sa isang sikat na bituin at sa isang babaeng bulag na nakatayo sa gitna ng entablado. At sa likod ng lahat, ang mukha ni Divina ay namumutla sa galit at pagkagulat. Ang kanyang bitag ay biglang naging entablado para sa isang revelasyon na yayanig sa buong bansa. Ang katahimikan sa loob ng Coliseum ay tila isang malalim na dagat na biglang nawalan ng alon. Ang libu-libong mga mata ay nakapako sa kanila. Sa isang lalaking binitawan ang mikropono para hawakan ang kamay ng isang babaeng nababalot ng benda ang mga mata. Ang mga kamera ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat lente ay tila isang mapanuring mata na gustong alamin ang bawat hibla ng katotohanan. Kilala niyo ako bilang si Joaquin, ang Pop Prince. Nagsimulang magsalita si Joaquin gamit ang mikropono ng security. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng himig, ay ngayon ay may bigat ng isang testimonya. Pero ngayong gabi, gusto kong makilala niyo ako bilang isang lalaking nagkamali. Isang lalaking muntik nang mawalan ng lahat dahil sa bulag na ambisyon. Tumingin si Divina mula sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sumenya siya sa mga guard na hilahin si Joaquin, ngunit walang sino man ang gumalaw. Ang buong mundo ay tila hihinto para pakinggan ang kanyang kwento. Ang babaeng ito, sabi ni Joaquin, habang hinahaplos ang kamay ni Tala na nanginginig sa takot at kalituhan, ay si Tala. Siya ang nagsakripisyo ng lahat para sa akin. Siya ang nagbenta ng huling alaala ng kanyang ina para lang may pamasahe ako papuntang Manila. Siya ang nagburda hanggang sa halos mabulag para lang may maipadala sa aking allowance. At habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, naan ako. Nasa entablado, kumakanta ng mga awit ng pag-ibig pero kinalimutan ang tunay na kahulugan nito. Naramdaman ni Joaquin ang pagtulo ng mainit na luha mula sa benda ni Tala. Niyakap niya ito ng mahigpit, tila ba sinusubukan niyang saluhin ang bawat sakit na nararamdaman ng dalaga. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, pinaniwala ako na iniwan na niya ako. Na nagpakasal na siya sa isang mayamang lalaki. Pagpapatuloy ni Joaquin, ang kanyang tingin ngayon ay nakatuon na kay Divina, na tila isang estatwa ng yelo sa gilid ng entablado. Pero ang totoo, ang lahat ng sulat niya, ang lahat ng kanyang paghingi ng tulong ay itinago sa akin ng sarili kong manager. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Joaquin ang kulay rosas na bandana na naging simula ng lahat. Ang borda sa dulo nito ay tila isang maliit na sugat na hindi pa naghihilom. Ito ang pruweba, at marami pang iba na itinapon niya sa basura na akala niya ay hindi ko na makikita. Ang perang ginamit sa operasyon ni Tala ay hindi galing sa konsyertong ito. Galing ito sa perang dapat ay para sa akin, na pilit niyang ipinagkait. Isang malakas na bulungan ang malingaw-ngaw sa buong Coliseum. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling kay Divina, na ngayon ay namumutla at hindi na makapagsalita. Ang kanyang bitag ay naging isang pampublikong paglilitis at siya ang nasasakdal. Ang konsyertong ito ay isang panloloko. Pagtatapos ni Joaquin, hindi ko na kailangan ng entablado para kumanta. Dahil ang tanging musikang gusto kong marinig ay ang tibok ng puso ng babaeng ito. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng dalisay na katapangan. Binitawan ni Joaquin ang mikropono. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga kamay patungo sa benda ni Tala. Ang mga daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sabik. Tala, handa ka na bang makita muli ang mundo? Bulong niya. Tumango si Tala. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Dahan-dahang tinanggal ni Joaquin ang benda. Ang buong Coliseum ay huminto sa paghinga. Ang mga ilaw ng entablado ay tila mas lalong nagliwanag. Unti-unting iminulat ni Tala ang kanyang mga mata.
Sa una, ang lahat ay malabo. Isang pagsabog ng mga kulay at liwanag. Ngunit dahan-dahan, habang ang kanyang mga mata ay nasasanay, isang imahe ang nabuo sa kanyang harapan. Ang mukha ni Joaquin, puno ng luha, puno ng pagsisisi, ngunit higit sa lahat, puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Joaquin, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Nandito ako, mahal ko, at hinding-hindi na ako aali, sagot ni Joaquin. Sa gitna ng libu-libong tao, sa ilalim ng maliwanag na spotlight, hinalikan ni Joaquin si Tala. Isang halik na nagpapatawad sa lahat ng sakit ng nakaraan at nangangako ng isang bagong simula. Isang malakas at umaatikabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong Coliseum, hindi para sa isang pop prince, kundi para sa isang pag-ibig na nahanap muli ang daan pauwi. Sa gitna ng selebrasyon, 2 pulis ang umakyat sa entablado at dahan-dahang lumapit kay Divina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan siyang isinasama palabas. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Ang karma ay isang awit na hindi kailanman pumapalya sa tono. Ang sariwang simoy ng hangin sa Baguio ay tila isang banayad na kamay na humahaplos sa mukha ni Tala habang dahan-dahan silang bumababa mula sa bus. Wala na ang nakabubulag na liwanag ng mga spotlight sa Manila. Wala na ang ingay ng mga reporter na pilit humahabol sa kanilang bawat galaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon ng pino at ang malayong tunog ng kampana ng simbahan na nagbabadya ng dapit hapon. Inakay ni Joaquin si Tala patungo sa kanilang maliit na dampa. Sa pagkakataong ito, hindi na nangangapa si Tala. Ang kanyang mga mata, na dati ay nababalot ng kadiliman, ay ngayon ay nagniningning habang pinagmamasdan ang bawat pamilyar na kanto ng kanilang daan. Tumitigil siya sa bawat hakbang, tinititigan ang mga ligaw na bulaklak sa gilid ng daan na dati ay naaamoy lamang niya, at ang kulay ng langit na dati ay hanggang sa gunita lamang niya nararating. Joaquin, tingnan mo, ganyan pala ang kulay ng dambuhalang bundok na yan. Pabulong na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Mas maganda pa pala ito sa iniisip ko. Ngumiti si Joaquin, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at pinisili ito ng bahagya. Lahat ng yan ay para sa'yo, Tala. At simula ngayon, hindi ka nalang titingin sa malayo. Magkasama nating lalakbayin ang bawat bahagi niyan. Nang makarating sila sa harap ng kanilang bahay, nakita nila si Lola Remedios na nakatayo sa may beranda. Tila ba matagal na silang hinihintay. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa tindi ng pag-aalalang pinagdaanan. Ngunit nang makita ang kanyang apo na nakatingin ng diretso sa kanya, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Lumapit si Joaquin at dahan-dahang yumuko para abutin ang kamay ni Lola Remedios. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ng matanda ang kanyang kamay. Naramdaman ni Joaquin ang magaspang at mainit na palad ni Lola Remedios sa kanyang noo habang isinasagawa ang pagmamano. Isang tahimik na pagpapatawad ang dumaan sa pagitan nila. Isang pagkilala na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang ambisyosong singer na iniwan sila noon. Salamat sa pagbabalik sa kanya sa amin, Joaquin. Pabulong na sabi ni Lola Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang amoy ng tuyong pino at nilagang kape ay sumalubong sa kanila. Ang amoy ng tunay na tahanan. Ngunit sa isang sulok, nakita nila si Benji. Nakaupo ito sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang makita ang kanyang kapatid na nakakakita na, hindi niya magawang tumingin ng diretso. Tala, Joaquin, ang tanging nasabi ni Benji, ang kanyang boses ay punong-puno ng hiya.
at pagsisisi. Alam ni Joaquin na malaki ang naging kasalanan ni Benji, ngunit alam din niyang ang galit ay isa lamang lason na magpapatuloy sa siklo ng kanilang pagdurusa. Lumapit si Joaquin kay Benji at inilapag ang kanyang kamay sa balikat nito. Gamitin mo ang pagkakataong ito para magbago, Benji. Hindi para sa akin, kundi para kay Tala. Ipakita mong karapat-dapat ka sa pagpapatawad niya, sabi ni Joaquin ng may awatoridad ngunit walang halong paghihiganti. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan pinili niyang maging mas malaking tao kaysa sa kanyang mga galit. Sa halip na palayasin ang taong nagtangka sa kanilang kaligayahan, pinili niyang bigyan ito ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali. Nang sumapit ang gabi, naupo sina Joaquin at Tala sa labas ng dampa, tinititigan ang mga bituin na tila mga diamanteng nakakalat sa itim na pilos ng langit. Ipinatong ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Joaquin, nararamdaman ang bawat tibok ng puso ng lalaking nagbuwis ng lahat para sa kanya. Joaquin, hindi ka ba nanghihinayang sa Manila? Sa lahat ng palakpak at ningning na tinalikuran mo? Tanong ni Tala. Habang pinaglalaruan ang mga daliri ni Joaquin, hinalikan ni Joaquin ang tuktok ng ulo ni Tala. Ang pinakamalakas na palakpak na narinig ko sa buong buhay ko, Tala, ay ang sandaling sinabi mong nakakakita ka na. Iyon lang ang kailangan kong entablado. Ang pag-ibig mo, ang tanging katanyagan na gusto kong bitbitin hanggang sa huling hininga ko. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang katok mula sa gate ang narinig nila. Isang lalaking nakasuot ng barong ang naroon. Bit-bit ang isang makapal na sobre. Ang kanyang mukha ay formal at tila may dalang mahalagang balita mula sa lungsod. Ginoong Joaquin, ako po ang abogado na humahawak sa kaso ni Divina. May mga dokumentong kailangan niyong pirmahan tungkol sa mga ari-arian na pilit niyang kinuha sa inyo, sabi ng abogado. Ang nakaraan ay tila ayaw pang bumitaw ng tuluyan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Joaquin ang kanyang prioridad. Tumingin siya kay Tala, na ngayon ay malinaw na siyang nakikita. At alam niyang anuman ang nilalaman ng sobreng iyon, ang tunay na kayamanan ay nasa kanyang tabi na. Ang sikat ng araw sa Baguio ay tila isang banayad na gintong dapo sa ibabaw ng mga dahon ng pino, nagbibigay ng init na hindi nakapapaso, kundi nakahuhumaling. Sa loob ng maliit na dampa ni Tala, ang bawat sulok na dati ay puno ng anino ng pighati at lihim ay ngayon ay binabalot ng liwanag. Wala na ang amoy ng gamot at desperasyon, ang samyo ng bagong luyang tsaa at sariwang bulaklak ng dautay ang nananaig sa hangin. Nakatitig si Joaquin sa makapal na sobrang iniwan ng abogado kahapon. Sa loob nito ay ang katibayan ng lahat ng perang kinuha ni Divina, ang mga royalties, ang mga sahod na hindi na ibigay, at ang titulo ng lupang tinitirikan ng kanilang bahay na muntik nang mawala. Hawak niya ang bolpen, ang dulo nito ay bahagyang humahalik sa puting papel habang dahan-dahan niyang inilalagda ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan bilang isang bituin. Joaquin, sigurado ka ba rito? Tanong ni Tala habang dahan-dahang lumalapit. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng sigla at buhay na tila ba hindi kailanman dumaan sa kadiliman. Inilapag ni Joaquin ang bolpen at tumingin kay Tala. Higit pa sa sigurado, mahal ko, ang perang ito ay gagamitin natin para sa rehabilitasyon ng mga batang may kapansanan sa paningin dito sa Baguio. At ang matitira? Sapat na yon para sa isang simpleng buhay na kasama ka. Ayoko nang bumalik sa mundong puno ng pagkukunwari. Umuupo si Tala sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang init ng katawan ni Tala ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Joaquin sa lupa. Pero ang musika mo, hindi mo ba mamimiss ang pagkanta sa harap ng maraming tao? Huminga ng malalim si Joaquin, tinititigan ang mga bundok sa labas ng bintana.
Ang musika ay nasa puso ko tala, hindi sa entablado. Ngayon, mas gusto ko nang marinig ang tawa mo kaysa sa palakpak ng libu-libong tao. At kung kakanta man ako, para na lang yun sa'yo o para sa mga batang tuturuan ko rito sa atin. Ito ang kanyang pinakahuling pagpili, ang pagyakap sa pagiging payak matapos tikman ang rurok ng tagumpay. Alam ni Joaquin na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kinang ng brilyante, kundi sa katahimikan ng isang hapon na kasama ang taong nagmahal sa kanya noong wala pa siyang anuman. Tumayo si Tala at kinuha ang kanyang gamit sa pagbuborda. Sa pagkakataong ito, ang telang hawak niya ay hindi na asul o madilim na kulay. Pula, dilaw, at luntian ng mga sinulid na nakalatag sa lamesa. Mga kulay ng buhay, mga kulay ng pag-asa. Dahan-dahan niyang itinaas ang karayom, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Ang kanyang paningin ay malinaw. Tila ba bawat hibla ng sinulid ay may sariling kwento na nais niyang isulat sa tela. Ngunit nang itatapat na niya ang dulo ng sinulid sa butas ng karayom, biglang huminto si Joaquin. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang kinuha ang karayom mula sa kamay ni Tala. Sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, maingat na ipinasok ni Joaquin ang sinulid sa maliit na butas. Ito ang kanilang golden moment, isang pag-uulit ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng sikreto. Nakikita siya ni Tala. Alam ni Tala na ginagawa ito ni Joaquin dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa awa. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang pasasalamat sa mga mata ni Tala ay sapat na para burahin ang lahat ng sugat sa kaluluwa ni Joaquin. Nagawa ko na, Tala. Handa na ang karayom mo. Bulong ni Joaquin habang ibinibigay ang gamit sa dalaga. Salamat, Joaquin. Salamat sa lahat. Tugon ni Tala. Ang boses ay puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Sa labas, dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iiwan ng kulay ube at kahel sa langit ng Baguio. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw, isang natural na orkestra para sa kanilang bagong simula. Ang kapayapaan ay tila isang huling nota sa isang kanta na nagsimula sa pighati, ngunit nagtapos sa isang matamis na himig. Niyakap ni Joaquin si Tala mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Wala na ang takot sa bukas, wala na ang pangamba sa anino ni Divina o sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sila ay malaya na. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang malambot na tunog ng pag-iyak ang narinig mula sa loob ng kwarto. Isang iyak na hindi dala ng sakit, kundi ng bagong buhay. Nagkatinginan ang dalawa, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa isang kagalakang hindi mapapantayan ng anumang ginto. Ang kanilang paglalakbay ay hindi nagtapos sa paggaling ni Tala, kundi sa pagsilang ng isang bagong pag-asa na magpapatuloy sa kanilang kwento. Ang malamig na simoy ng hangin sa Baguio ay tila isang matandang kaibigan na dahan-dahang yumayakap sa balabal ni Joaquin. 20 taon na ang lumipas, ngunit ang samyo ng mga puno ng pino at ang dapit hapon sa ibabaw ng mga bundok ay tila hindi kailanman nagbago. Nakaupo si Joaquin sa kanyang paboritong tumba-tumba sa tapat ng Losuoy. Ang apoy ay dahan-dahang kumukurap, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa kanyang mukhang may iilang guhit na ng katandaan. Sa kanyang kandungan, nakaupo ang kanyang apong babae, si Liab, na may hawak na isang lumang magazine. Ang pahina ay kupas na. Ang larawan ng isang matikas na lalaking may hawak na mikropono ay tila galing sa ibang panahon. Lolo, totoo po ba ito? Kayo po ba talaga ang pop prince na kinukwento ni Lola Tala? Tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha. Ngumiti si Joaquin, isang ngangiting puno ng katahimikan. Hinaplos niya ang buhok ng apo habang tinititigan ng larawan. Totoo yan. O yan, apo. Pero ang lalaking nasa larawang yan ay matagal nang nawala. Ang lalaking kaharap mo ngayon
ay isang hamak na asawa lamang ng pinakamagandang babae sa buong Baguio. Mula sa kusina, lumabas si Tala. Kahit may mga pilak na ang kanyang buhok, ang ningning sa kanyang mga mata ay tila mas lalong tumindi sa paglipas ng panahon. Lumapit siya kay Joaquin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Naramdaman ni Joaquin ang init ng palad ni Tala. Isang init na naging sandigan niya sa loob ng 2 dekada. Huwag mo na silang kwentuhan ng tungkol sa Manila, Joaquin. Baka maniwala ang mga batang iyan na mas masaya ang buhay doon. Biro ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang pamilyar at matamis na himig na hindi kailanman nagsasawa si Joaquin na pakinggan. Hindi naman Manila ang kwento ko, Tala. Ang kwento ko ay tungkol sa isang lalaking nabulag ng ilaw at sa isang babaeng naging mata niya para makita ang tunay na liwanag. Sagot ni Joaquin habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Sa loob ng 20 taon, natutunan ni Joaquin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa mga pagkakamaling nagawa niya noon. Pinatawad din ni Lola Remedios ang lahat ng kanyang pagkukulang bago ito mapayapang yumao sa kanilang piling. Maging si Benji ay nakahanap ng sarili nitong landas. Nagtatrabaho na ngayon sa gobyerno at madalas bumisita bit-bit ang mga pasalubong para sa kanyang mga pamangkin. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanilang pamilya ay dahan-dahang natunaw, tila yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanilang buhay ay naging payak, ngunit punong-puno ng saysay. Ang Center for the Blind na itinayo nila ay nakapagbigay na ng bagong pag-asa sa daan-daang mga bata. At ang musika ni Joaquin, naririnig pa rin ito sa bawat kanto ng Baguio, hindi sa radyo o o sa telebisyon, kundi sa mga kantang itinuturo niya sa mga batang gustong matutong umawit mula sa puso. Hinila ni Liab ang laylayan ng damit ni Joaquin. Lolo, ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan niyo sa lahat ng ito? Tumingin si Joaquin kay Tala at sa isang sulyap ay nagkaintindihan ang dalawa. Muling pumasok sa kanyang gunita ang bawat sakripisyo, ang bawat luha, at ang bawat tahi ng burda na naging tulay ng kanilang pag-iibigan. Ang natutunan ko, Apo, ay ito. Pabulong na sabi ni Joaquin. Sapat na para marinig ng lahat sa loob ng silid. Ang pinakamagandang kanta ay hindi ang naririnig ng tenga, kundi ang nararamdaman ng puso. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang palakpak ng mundo, kundi ang katahimikan ng gabi sa piling ng taong mahal mo. Dahan-dahang hinalikan ni Joaquin ang noo ni Tala habang ang apoy sa losyooy ay patuloy na nagbibigay ng init. Ang hamog sa labas ay tila isang proteksyon laban sa gulo ng mundong tinalikuran nila. Sa ilalim ng bubong ng kanilang dampa, ang pag-ibig ay hindi na isang pangarap na hinahabol, kundi isang katotohanang bawat araw ay kanilang ipinagpapasalamat. Ang bawat hibla ng kanilang kwento ay matibay ng nakaburda sa bawat isa. Wala nang puwang para sa pighati, wala nang puwang para sa pagsisisi. Sila ay malaya na, sa gitna ng sibilisasyong nakalimot na sa halaga ng katahimikan. Sa lahat ng naglaan ng kanilang mahalagang oras upang pakinggan ang bawat kabanata ng kwentong ito, mula sa unang kislap ng pag-ibig hanggang sa huling pahina ng pagpapatawad, mula sa pinakamadilim na gabi hanggang sa pagsikat ng bagong araw. Maraming salamat po. Ang inyong pakikinig ay tila isang malambot na unan na sumalo sa bawat pagbagsak ng aming mga karakter at isang malakas na palakpak sa bawat tagumpay na kanilang natamasa. Habang isinusulat ko ang bawat salita, lalo na sa mga eksenang puno ng pighati ni Tala o ang matinding pagsisisi ni Joaquin, ramdam ko ang bawat kirot at bawat hapdi. Naitanong ko rin sa aking sarili, gaano ba kalalim ang pag-ibig na kaya mong isakripisyo ang lahat? Gaano ba kahirap bumangon mula sa isang pagkakamaling nagdulot ng malaking pinsala? Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay sumasalamin sa mga tunay na kwento ng pag-asa at pagbangon. Inspirasyon mula sa mga taong patuloy na naniniwala
sa kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad sa kabila ng mapanlinlang na ningning ng mundo. Ang bawat burda ni Tala, ang bawat kanta ni Joaquin ay nagdadala ng iisang mensahe na sa dulo ng lahat ng pagsubok, ang tunay na ginto ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa kasikatan, kundi sa simpleng yakap, sa matamis na pagtingin, at sa pag-asang patuloy na nagniningas sa puso ng bawat isa. Ito ang munting apoy na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na landas, ang butil ng pag-asa na nagiging punong kahoy ng pagmamahal. Ngayon, pagkatapos ng paglalakbay na ito, gusto kong itanong sa'yo, mahal kong tagapakinig, matapos mong masaksihan ang lahat ng pinagdaanan ni Joaquin at Tala, kaya mo rin bang ipaglaban ang isang pag-ibig na tila ba sinasabotahe ng tadhana? At higit sa lahat, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagdulot sa'yo ng matinding sakit o ang iyong sarili sa mga pagkakamaling nagawa mo? Naway ang kwentong ito ay hindi lang manatiling isang alaala, kundi maging isang binhi ng pag-asa sa inyong mga puso. Kung naantig ang inyong damdamin, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, mag-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat muli at hanggang sa muling pagkukwento.